Hi guys! Dinner time! Dito kami nag-dinner nung nag-holiday kami ng Bali. So, dito tayo sa Pizza Hut. Dahil mahilig yung dalawa ko ng pizza saka pasta. Naka-order na kami ni Nikki ng drinks. Yan yung drinks ko guys. Sprite siya na meron siyang lime saka lychee. At saka yung kay Nikki fancy drink din pero nakalimutan ko kung ano yung tawag ng drink niya. So ayan, binuksan ko na yung menu nila para magtingin kung ano yung masarap kainin. Kasi last time na nagpunta kami dito ay naglasanya ako saka nanghingi lang ako ng pizza kay Daddy. So ayan guys, meron silang maraming choices ng pasta, pizza, saka yan, meron silang mga nibbles, meron silang chicken, meron din silang rice meal. So, ayan guys, meron din silang iba't ibang klase ng special drinks. Then, may coffee, saka meron silang dessert. So, yan yung kanyang menu. At yung prices naman guys ay sakto lang, hindi naman siya masyadong mahal. Mas mura pa nga siya guys compare yung prices dito sa Australia. So ayan, that time is Ramadan season. So meron silang menu sa Ramadan. So meron silang special prices para sa kasi Ramadan siya that time. Ang in-order ko guys ay beef lasagna uli dahil nung nag-order ako ng beef lasagna ay nagustuhan ko yung beef lasagna guys. Ang sarap ng lasa ng beef lasagna nila. At si Nikki, yan yung in-order niya. Chicken carbonara na may ham saka mushroom. Then nag-order din kami ni Nikki ng pepperoni pizza. Solo lang guys dahil yan lang naman yung mauubos namin. Nag-usap kami na solo lang yung order namin. Then si Daddy nag-order siya ng potato wedges. Ayan si Nikki kumakain na. At yan yung aking beef lasagna guys. Napakasarap. Melt in your mouth yung lasagna nila. Tapos cheesy siya guys. Saka yung lasagna sheets niya guys, yung noodles, malambot siya. So perfect talaga siya guys. Perfect talaga tong beef lasagna sa Pizza Hut. Saka, I think nasa 50,000 lang siya guys. Nasa $5 lang yung beef lasagna na in-order ko. At yan naman yung order ni Daddy. Ayan, para siyang meat lover siya yan guys. Saka meron siyang pineapple. Ayan, yan lang yung kinain namin na pizza. Yung solo lang dahil yan lang din naman yung nauubos namin ni Nikki. Hindi kami kumakain ng maraming pizza. Yung sakto lang. So, ayan guys, ubos namin yung aming dinner. I-add ko lang guys, yung pizza na in-order namin ay classic pizza. So, medyo makapal yung kanyang base. Pero, malambot siya guys. Fresh na fresh yung pizza pag kinain mo. Malambot siya sa inside. Yung outside naman niya ay crunchy. So, ayan. Masarap yung pizza talaga nila sa Pizza Hut. Naalala ko tuloy yung Pilipinas. So, ayan guys, pauwi na kami niyan. At naghihintay kami na makalusot dyan sa mahabang traffic. So, yan. Punuan yung kalsada. Maraming motorbike at iba't ibang klase ng sasakyan. So, naghihintay kami na makalusot. Dito naman sa right side guys, marami kang makikitang hotel, convenience store, saka restaurant, saka shopping center din nasa right side. Kasi yung left side guys ay Kuta Beach yan. Mahaba yung Kuta Beach na yan guys. And then that time guys ay marami siyang mga tao. Busy talaga yung Bali dahil Ramadan season nila that time. So April 2 nung nagpunta kami sa Bali. Nag-shortcut na kami guys. Dito kami dumaan sa Papis 2. So dito kami noon naglalakad-lakad kasi yung hotel na
inistehan namin ay malapit dito doon sa Grand Barong. Saka dyan kami naglalakad, papunta kaming beach o papunta kaming Pizza Hut or Starbucks pag nagyaya si Nikki ng Starbucks. Mahaba siyang lakaran guys. Pero hindi mo siya mamamalayan dahil yung left side na yun guys ay marami siyang shop. So left and right yung shop dyan. So marami kang pwedeng pagpipilian. Nag-stop yung driver namin guys dahil yung kalsada ay lang guys. Maliit lang yung kalsada tapos parang nagsishare lang sila sa maliit na kalsada. So ayan, may nakita kong fat chow. Palagi itong puno dito guys. Ang sabi nila masarap daw dyan. Pero kailangan mo ng booking dahil maraming ang kumakain dyan. So yan, meron pang mga naghihintay sa labas. Actually guys, maraming mga restaurant dito guys. Iba't ibang klase ng restaurant. Yung prices nila ay hindi naman sila nagkakaiba ng price. Saka yung serving ng food nila guys ay malaki. Kung tayo kakain yan guys ay yung $5 worth. Na siya, 2 tao na makakain. So malaki yung serving talaga nila ng food dito. So yung $5 Australian dollar, 50,000 rupiah yan siya dito sa Bali. So ayan, yung left side guys ay yan siya dyan, Boardwalk Shopping Center, hindi masyadong nakita. Saka yung labas ng Boardwalk Shopping Center, yan yung mga shop din ng mga clothes, shoes, kung ano-ano yung mga binibenta nila guys. Yung prices nila ay hindi na rupiah, ang sinasabi nila ay Australian dollar. Like for example, yung t-shirt, sinasabi na nila $10 siya, $5 siya. So yung prices nila, dollar na siya diretso. Saka hindi ka na masyadong makabargain. Siguro not unless na wala akong kasama na foreigner, then pwede ako mag-bargain. Kasi tinatanong nila, taga saan ka ba sa Pilipinas? Saka minsan yung iba guys, sasalita sila sa akin ng Balinese, pero hindi ko maintindihan. Sabi ko, no, I'm from Philippines. So, yun, akala nila, taga dyan din ako, Balinese din ako. So, ayan guys, dito na tayo. Actually, malayo pa to guys, pero pinakita ko lang sa inyo yung mga shops na nasa gilid ng kalsada. So, para meron kayong idea dyan pala kami guys nagstay noon, Grand Barong Hotel. Dyan kami palagi. Pinakita ko lang sa inyo guys kung ano yung itsura ng Bali pag nagpunta kayo ng Bali. So yan talaga yung itsura niya. Para ka ding nasa Pilipinas. Matao talaga guys ang Bali dahil maraming tourist, lalong-lalo na yung mga taga-Australia. So kung nakatira ka kasi sa Perth, it's only 3.5 hours plane ride. At saka mura guys kung i-value mo siya sa Australian money. So ayan guys, pauwi na kami. Thank you for watching. Bye-bye!